welcome sa Tongs TV. Manood palagi at mag-subscribe na rin kayo para updated sa bawat video naming bago. Sa bawat video ay may aral kang makukuha, lalo na kung isa kang magsasaka. Gawain sa probinsya ang palagi naming content, kaya halika na sa Tongs TV. Mag-subscribe na kayo at manood palagi. Okay mga katong, ayan, tanghali na nga po. So tapos namin kumain ng tanghalian. Pakita ko po sa inyo yung ginawa nila kanina dito. Kanina nung nagsimula yung mga labaw dito ayan, ginawa niyang, sinubukan niya po yung 4 na paraan. Kaso sabi niya baka daw hindi niya matapos, kalahati lang mayari. Kaya sinabi ko kahit mong isa lang muna, di baling matabunan lang muna yung pataba, kasi nga papataba natin para at least mayari niya lahat at mapatabaan na sabay-sabay. So ganun ang ginawa. Ito yung inuna niyang ginawa kanina na pinanainan niya. Tingnan niyo po, pinapala ko kala Greg yung gitna para magkaroon ng daan tubig. So yan, ganda oh. Then kanina rin habang nung natapos kami magpataba, na maaga pa naman daw nung natapos din siya mag-araro, magdukit, mag-araro. So nakaulit siya uli dito ng 6 na butas. Ayan. So ito nga yung ginawa nila Greg kanina. Ayan, pinapala ko na baka umulan kasi mababa. Mabuti nga naulit niya to naulit nung kalabaw to naulit niya kagad. So ito kinakatakot ko, mababa kasi to, baka umulan makuha yung tubig. Syempre may malakas yung patabang nilagay natin, maluto yung ugat. Buti na lang na ulit niya. So ang ginawa ko, pinapala ko lang Greg, ayan, nagkaroon ng daan tubig. Ito, dito na siya dadaan diretso yung tubig palabas doon sa pitak. Ayan, ito rin, ayan, naulit na niya, napalan na rin nila Greg. Ito, tapos ito, bali 6 na butas nga yung naulit na, bali 7 pati yung isa rin sa una. Kaya ang uulitin na lang niya bukas ito hanggang dun. Ang ganda ng nagiging setup ng pan natin ngayon ng pag-aampalaya at saka yung baga nasusunod yung pan natin, yung mga plano. Tignan po, ang ganda diba? So ngayon pagka nayari niya itong ulitin at naihango na nila Greg yung lupa, yung kanal na yan, yung malalim na yan, padediretso ko na dito yan hanggang doon sa dulo para yung tubig dito sa gawin rito bababa papunta ron, kasi yung tubig sa gawin ron bababa naman papunta ron. Ganda, linis na ano pagka naulit pa yan, tapos napaalam nila Greg, linis yan. Oh. So naglilinis nga po kami ni Pogi rito, nag-grass cutter kaming dalawa, yung tatlo, si Greg, si pinsan niya, tsaka si Bato. Pinadadamuhan namin ni Pogi yung pinadadamuhan namin yung puno ng sili. Pagkayari namin dito sa sigarilyas, lilipat kami doon, dalawa kami nag-grass cutter. So sinimulan na nga namin kanina, magpahinga lang tayo.
Ngayon una na si Pogi yung nag-grass cutter. Ito rin po mga katongs, malinis na. Tingnan niyo po ito, ganda ng kanang palaya dito. Halos parehas naman, dati ala ka makita ng kanyan, mga 1 linggo pa magsasara na yan. Yan ito lilinisin namin to after ng ulan. Dito namin tatanim yung Taiwan, tapos ayun, matatanim na rin natin yung Taiwan dahil ito nga lang kasi iniintay natin dun sa dulo. Hindi natin maitanim yung Taiwan do kasi dadaan nga yung kalabaw doon, madadapurak. So ngayong naararo na to, wala nang dadaan na kalabaw, wala nang dadapurak. Ngayon natin itatanim tsaka dito. Pagka nakaluwag na tayo, lilinis na natin to. Ayan. Okay mga katongs, kanina matapos nga pong matapos po namin grass cutterin to, sinabugan ko rin ang pataba. Kala ko ulan, umaambong kanina kaya hinabol ko sa bugan, hindi ko na na-vlog, pero ayan po yung tira natin sa ampalaya kanina, hinaluan natin ng ibang pataba. Ayan. Siguro bukas na maga ko na lang isprayan to, maraming uod. Tapos isprayan natin ng calcium at saka boron. Nalalagas yung mga bulaklak niya mga katongs. Ayan malinis na yung ating sigarilyasan. So nakabawas si Pogi doon sa sili kanina. Sili natin nagugubat na. So nayari nila bunutan ng damo sa puno. Kaya pag ginagrass cutter yon, mabilis nakikita yung puno. So kasi sabi ko bunutan muna nila ng damo sa puno para malinis. So, kasi hirap pagka hindi naka plastic mulch. Ayan, ganda ng sigarilyas natin. Bali yung pinataba natin malakas sa potassium at saka sa konting 1620, konting urea. Ayos lang naman kasi medyo malilit yung dahon. Sulit tayo ngayong araw mga katong. Napataba natin ang palaya, nalinis naman natin sigarilyas at napatabaan. Tatansyahin natin yung panahon
Nag-spray tayo ng pan-insecticide sa ampalaya. Kanina nag-update tayo sa Pag-asa. Yun ang kinakaba ko mga katongs eh. Pero maano pa rin yan, delikado pa rin. Kanina, yung una kasi update sa Pag-asa, malapit dito yung bagyo, halos Metro Manila, so malapit lang, di ba? Tapos typhoon pa nung una kahapon. So kaninang tanghali alas 12 pinanood ko, nagkuhan yung Pag-asa, bali bumaba, umuwi ng Mindoro, Bicol, Mindoro, Batangas, so lumayo. Sabi ko kinakabahan ako dito sa ampalaya, kaya sinugalan natin patabang kanina. So okay naman, pagka nakalusot nga ito mga katongs, sigurado. Kanina ang presyo ng ampalaya sa Sangitan 100, mga maganda basal. Yung sili ayaw tumaas, pero yung talong medyo maganda na rin ang presyo. Bagay pa-spray ko sandali kila bato yung ampalaya. Pan naman eh, insecticide lang, mapatay lang yung uod. Marami kasing uod sa pipino eh, tsaka yung bilot sa ampalaya. Mainam nga yung pagka-spray, maulan lang, lipas na isang oras, so hindi ma-stress yung ampalaya sa gamot. Okay mga katong, sila Greg at si Bato ang tina-spray ko na lang dito. So kabilaan lang naman, pahangin lang naman, maano lang yung uod sa pipino. Ginamitan natin ng borex at saka lanet, and then hinaluan natin ng score.
Patay nga. Tutukan ko. Lagyan nyo pa ito na. Babombayin ko ng bagong bukas magman. Para dire-diretso yung service. Yung saura nito ilagay mo doon na. Kalabasa. Oo. Na, maraming pagpaguan kalabasa. Ibomba mo sa kalabasa na. Oo. Sobra to, 150 lang ng bag. Tatlo na lang ata. Lumusot. Ha? Tapat ng mangga? Obligado natin pa-spray ngayon pala kasi bukod sa may uod, may mga hanip, insekto yan na nanggaling sa baba. So kung mo nalinis yung baba, lilipat sa puno na ampalaya or sa pipino. Kaya matatapos na si Bato rito. Pahanginan lang niya yung kan. Sabi ko pahanginan niya muna yung yung kalabasa. Yung sili na ito mga katong, tataniman ko na ng sitaw din yung sa may gitna para sa lahat ng halaman natin ito yung sablay, yung sili. Ang ganda naman ng kalabasa, huwag sasabihin sa lupa kasi ang ganda ng kalabasa talagang mahina yung sili sa tagulan. Yan, okay yung ginagawa ni Bato na yan para pahangin. Para pahangin, paaboy doon sa palay. Kasi dyan ang gagaling yung mga insekto, lalo na yung mga paru-paro. Kang pag ano, paaboy sa palay. Ganda ng kalabasa natin pangkuan lang po ito mga katong pang ulam-ulam lang. So tinamnan lang natin to, sayang. Kaya malamang yan, siyempre matatalbusan yan, hindi naman gano'ng magbubunga. Pagka natatalbusan at binubulaklak yung kalabasa kasi mga katong, hindi gano'n siya magbubunga. So depende na lang, siyempre pagka may yung bulaklak niya ay may buko, ikukan natin yon. Kumbaga mano-manong anong tawag kasi doon, pollinate, ipopollinate natin ng mano-mano. So kung magtuloy siya maganda, kung hindi. So okay na, gabi na rin mga katongs. Ganda ng linis bukas yan pagka na ulit ni Manong pa dito lahat to, tapos napala nila, talagang malinis na lahat yan.